Nagkita sina Tindeng at ang kanyang pamangkin na si Emiliano. Sa unang tingin, tila isang simpleng pag-uusap lamang. Ngunit may mabigat at lihim na balak na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. May kung anong kakaiba sa kanilang mga kilos at sa mga titig na hindi maipaliwanag. Mukhang may pinaplano silang hakbang laban kay Cairo at sa kanyang pamilya. Isang plano na posibleng magbago ng lahat. At higit pa ron, tila hindi lang galit o paghihiganti ang naguugnay sa dalawa. May mas malalim, mas misteryoso, at mas mapanganib na bagay ang namamagitan sa kanila. Mukhang ayaw mo nang bumalik sa dati mong anyo, Tita Tindeng. Tumigil ka! Yung pinagagawa ko sa'yo ano na? O nagawa ko na kanina. Mabuti naman. Kailangang mawala si Cairo sa landas natin. Masyado ka namang kabado, relax. Relax! Ikaw lang yun! Akala ko ba mabait ka na? Akala mo lang yun. Sabi na prank lang yan. Hay naku, sinungaling ka talaga. Matagal na Emiliano. Baka pati ako taluhin mo pa, ha? Kung hindi lang kita, tita, pinatos na kita. Sexy mo kaya? Pwede din, basta ba susundin mo lang ako? Ipinahanda ni Nick at Rosal ang salas bilang paghahanda sa pagbabalik ni Cairo. Ipinagawa at ipinalinis nila ito ng maayos at pinaganda ng husto upang maging kaaya-aya sa paningin, isang lugar na puno ng init, pag-aalala at pananabik para sa kanyang pag-uwi. Samantala, sa paboritang lugar ni Nick at Rosal, muling nag-usap ang mag-asawa tungkol sa pagpunta ni Nick at Kael kina Lolo Isko. Malungkot na ikinuwento ni Nick ang naging reaksyon ni Cairo nang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang mga anak. At ang mas masakit, tila hindi pa rin matanggap ni Cairo si Rosal bilang kanyang ina. Ano nangyari sa papunta niyo kina Lolo Isko? Alam na ni Cairo pero hindi pa niya tanggap kung sino siya at ikaw bilang kanyang ina. Inaasahan ko na iyon. Masakit man pero kahit papaano alam na niya na ako ang kanyang ina. Matatanggap ka rin niya, Rosal. Sana nga Nick para mabuo na ang pamilya natin. Mukhang dyan tayo magkakaroon ng problema, ayaw sumama ni Cairo. Bakit naman ayaw niya? Ayaw niyang iwan sina Lolo Isko at Lola Marina. Pwede naman siyang umuwi doon kahit anong oras. Basta dito siya nakatira para kumpleto na tayo. Huwag na muna natin siyang pilitin, bigyan muna natin siya ng panahon. Sige, pero hanggang kailan? Di ko alam pero darating din ang oras na yun pag talagang handa na siya. Sana dumating agad ang oras na yun. Habang halos lahat ng tindahan at mga bahay sa baryo ay sarado na, nananatiling bukas ang tindahan ni Aling Bebang. Hindi lamang para sa mga mamimili, kundi para rin sa mga tsismis na kanyang nasasagap. Sa bawat taong bumibili o napapadaan, may kwento siyang naibabahagi. Mga bulong-bulungan na mabilis kumalat sa buong baryo. Narinig nyo na ba? Aswang daw si Boy. Paano nangyari yun? Si Nick Buhay daw nagpunta pa kinamang Isko. Grabe aswang talaga, paano nalaman? Baka kwentong barbero lang ulit to. Oo, nakita nga daw nasa bubong. Sigurado ka bang si Boy yun? Naku, Bebang, yan ka na naman. Oo, totoo, mga kapitbahay nakakita. Grabe, paano siya nakapunta doon? Walang malasing. Mabilis daw lumipad pa itaas. Paano niya nagawa yun? Aswang lang pwedeng gumawa nun. Nakakatakot. Tumigil nga kayong dalawa. Pero totoo yan, Mang Kanor. Grabe, parang multo. Nilalabanan nila Lolo Isko ang mga aswang? Pagkatapos ngayon sila palang ang aswang. Huwag niyo naman husgahan agad sila, Lolo Isko. Eh bakit sila nagtatago? Baka may tinatago talaga. Alas 12 na pala, sige na masasara na ako ng tindahan, umuwi na kayo. Sige, baka makasalubong pa natin si Lolo Isko. Tumawa? Bala nga kayo dyan, uwi na ko. Matapos ayusin ni Aling Bebang ang kanyang mga paninda at maipasok ang lahat sa loob ng tindahan, biglang may isang lalaking sumulpot. Tahimik itong tumayo malapit sa kanyang tindahan. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit hindi ito sumagot, ni hindi man lang gumalaw. Ilang sandali pa, bigla na lamang naglaho ang lalaki sa kanyang harapan. Isang pangyayaring nagdulot ng matinding takot kay Aling Bebang. Kuya, bibili po ba kayo? Kasi magsasana po ako. Kuya, hello po. Bibili po ba kayo o hindi? Kuya, naku naman sumagot ka kaya magsasara na po ako. Nasaan na yun? Samantala si Mang Kanor, habang naglalakad pa uwi,
ay may napansing lalaking nakatayo sa kanyang harapan, nakatalikod at tila walang pakialam. Ilang beses niya itong tinawag at kinausap, ngunit hindi ito sumagot, ni hindi man lang lumingon. At sa isang iglap, bigla na lamang umangat paitaas ang lalaki. Sa sobrang gulat, napaatras si Mang Kanor at dali-daling tumakbo palayo, dala ang matinding takot sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Iho, parang hindi ka taga dito? Sino yun? Naku, mahabagin patawarin niyo po ako. Nakauwi na si Dana at abala sa pag-aayos ng kanyang mga pinamili sa kusina nang may mapansin siyang kakaiba. Biglang bumukas ang gripo. Ngunit hindi malinaw na tubig ang lumabas, kundi isang madilim at malapot na likidong tila abo. Kasunod nito, biglang sumara ang bintana sa kanyang harapan. Nataranta si Dana, nanlalamig ang pakiramdam at mahigpit pa ring hawak ang kanyang mga pinamili habang unti-unting bumabalot sa kanya ang takot. Bakit bumukas ang gripo? Naputulan nga kami ng linya. Ano ba nangyari, mahabagin? Ano meron sa tubig na to? Bakit biglang bubukas yung bintana? Ah!